Yung mangyari dito? Pakiramdam ko, ma-action talaga ang mga pwede nating makita. It's the Ling, it's the Harith, it's the Martis, the Roger. Mga parang gustong-gusto lagi niyan tumim-fight at mang-ubos ng kalaban. Alam mo, parang pwedeng lagyan ng filter itong stream natin ngayon. Yung makalumang filter. Oo. Ibang key visual yung lalabas, no? Oo, kasi parang mga lumang hero sa bagong meta. Ayun ang gusto nating makita. So, Esmeralda debut pick sa MPL Season 13. Kanina lamang sa ating unang serye ay nakita natin ang debut pick ng isang Chaknu Kufra. Sadly, hindi ito gumana. This time around, Esmeralda naman ni Flap TZ. Tignan natin kung papalag. Parang nasanay kasi din tayo kay Flap TZ, yung mga heroes niya ay yung mga surprise na Oo. burst damage. Si Flap TZ Esmeralda, ano muna kekending-kending. Oo. Yun yung gumigiling habang pumapatay. Oo, pero pag napabayaan nyo to, tatabihan lang kayo hanggang mamaya. Tapos hindi kayo lulubayan. And even looking at the emblems, napakakunat naman ng kanyang piniling gawin. Even securing the support emblem dito. So parang yung gusto niya talagang i-sustain din sa kanyang sarili ay ini-ensure niya this time. And what I like about this is kinuha pa rin niya ang vitality at tenacity na emblems. Kaya naman kahit nakasupport siyang emblem set ay napakakunat pa rin niya despite not having items in level 1. Kaya sumabay sa pakito. Oh, grabe. Kung ako si Sanford, siguro nagulat din ako. Ay, may possibility pala talaga ng Esmeralda and hindi mo yung gugustuhin. Nasa Pakito with a Matilda pa. So, ang dami yung shields na ma-generate later on para dito sa Esmeralda na hawak-hawak na itong si Flap TV. Pero hindi naman din na nagkukulang ang Echo so far. Ano ba yun? Kailan ba ang MDL? Playoffs! May 12. Ayun na pala. Salamat sa sagot. Pero Napaka-chaotic. papasok na muli tayo sa Land of Dawn naman. Nandyan na ang pinakaunang pagong ng larong ito at mukhang si JP ang puntirya ni Kyle Ay. TC. Sexy na Ling, men. Hindi tinamaan ng tore. Oo, hindi na makakatakas pa. First blood para kay Kyle TC. Tapos, diretso yata dun sa Hindi. Oo, niretry niya si Matilde. Tapos, alam mo naman, Alam mo Ay! naman, dahil nagamit na rin yung Tempest of Blades, syempre, babawi din dito ang naunang TC na si Carl. lumikir pa si Sanji, pero dahil dyan AP Brent, sila pa rin naman magsisimula ng pinakaunang pagong. Pwede naman lumipad yung Ling doon at saktong-sakto pagka-arrive niya sa kanyang destination ay may retribution na uli siya. Yeah, dalawang nanggigil at bumawi na mga junglers. Pero mukhang siyempre ipaprioritize muna ni Kyle TZ ang kanyang purple buff before anything. Hindi naman din itinuloy ng Echo yung turtle at namamatyagan siya dito ni Ogwen on this Grok. So potentially mangyayari pa rin yung inaasahan nating aksyon dito sa turtle kasi even Flap and Sanford ay nandito na. Napakakunat na dito ni Ogwen, by the way, nag-level 4 na, pero merong pokes para dito kay Sanford. So, kukuha muna nga ng buff dito si Kyle TZ at mukhang may laban dun sa may bandang iba. Kanina pa natin nakikita yung mga laban na yun ng mga gold laners natin habang lalaban naman dito sa ating turtle objective. Aabot ba? Hindi na! Dahil Kyle TZ makakuha niyan. Tempest of Blades para lumayo. At ganun lang ay tumakas na ang AP Brent, pero turtle secured para sa Echo. At hindi na sila hahanap pa ng kills maliban na lamang kung may makalabit si Carl TZ. Speaking of kalabit, si Sanford nangangalabit din doon sa top. Pero dito natin makikita siguro yung hindi pa masyadong early to mid-game spike ng AP Brent. Pero inilalaban pa rin talaga kahit pa paano nila Kyle TZ. Nagpaparamdam talaga eh. Ang sakit talaga ng isang Super Marco Harith. Lamang pa rin in terms of overall player gold. Kahit iniwan around that Roger ay in terms of 1v1, lamang pa rin talaga ang Harith. Yeah, nakikita natin ngayon na kahit by a very small amount ay meron din talaga siyang nase-secure na lead dito. At napauwi niya pa nga si Benny QT on this Roger. So nagagawa talaga niyang i-manage ng maigi at ipanalo. Pero si JP na kanina pa talaga ng gugulo ay mukhang medyo na-anticipate na rin ng mga players ng AP Brin at nakakalahati. Bigla. At kadalasan kapag binibigay yung Matilda ay kadalasang may Ling din sa kabila. I think sinabi rin ito ni Wolf na kapag merong kang kalabang Matilda tas Ling ka, hindi ka masyadong naiilang sa mobility na binibigay nito. Kanina nga tinutusok-tusok ni kahit parang yung nangyari nung first orange buff ni Kyle TV ay tusok sa buff tapos tusok kay JP tas pabalik-balik lang din siya, hindi naman nang hihinayang. Pero welcome back para sa Esmeralda. Mag-iisang taon na pala dapat. Wow. Grabe, hindi pa pinag-anniversary ni Flap TZ. Hindi pa pinaabot ng isang taon.
Nanggigil na siya. Sabi niya, hindi ko na kaya nga tiisin pa kasi yung susunod, wala na. Last day na to ng regular season. Oo, hindi na umabot ng anniversary tol. Pero 2v2 dito sa mid lane. Napakagandang skills mula kay Sanji. Aabot talaga dito ang mga skills against Echo, and si Cartesi ay pipitik lang ng mga blades. Yung pala si Cartesi, sakto yung kanyang decimate, pero lalaban ngayon ang mga players na AP Bren. Pew! Makakakuha din ng bawi against Echo. 2 decimate, 2 goat. At mukhang yung turtle ang sunod! Oh! Parang may something din pala sa Vexana ni Sanji. Oo, Sanji with the map reading. Turtle secured na naman muli para kay Carl TZ. Pero punta muna tayo dito sa baba. Parang sa bottom lane naman nga yata, si Benny Cutie nagtatago. Naabangan niya sila Super Marco! Super Marco, hinahabol nga ni Sanford. Pero napatay din naman si Benny Cutie. Pero buhay pa rin! Double kill, Kyle TZ! At parang matador at bull na nagalit ay nabait niya yung pagdash doon ni Sanford. Napaka-well-timed ng flicker na ginamit doon ni Super Marco. To think pa na nandoon din itong si Kyle TZ. So mabilis ang respo ang nabigay. Napakagandang advantage nun ngayon for AP Bren kasi nagawa nilang i-convert at makasecure pa ng Torre dito sa lane ni Flap. So yung kanina pa nating inaantay na ng gugulong Esmeralda, hindi malabo na mapalapit ng mangyari at makita na natin in action in just a few moments. At babalikan nga natin yung malupitang outplay na nakita natin dito sa bottom lane through our Infinix Instant Replay kasi hindi nga sumakto doon yung pagbagsak ni Kyle TZ using the second skill. Pero si Sanford ay nakakagulat talaga yung naging present. Yung flicker at hindi talaga nakakuha. Yung dash pa lang sumakto doon pero dito sa gitna bumalik na naman tayo. Hindi talaga nahihiya ang Echo na humanap ng kill na kahit si Ogwen ay bibigyan nila. Ay. Pero Super Marco! Nakita na nangyari kanina sa may bottom lane kaya mukhang babawian yata ng Echo. Flap TZ with a falling star moon. Pero maaarayan pa rin habang Torre ka na magiging target. Mukhang tutuloy pa nga ang bakbakan. Nakasalubong si Few pero makakapag-dash away. ITC. Sanford! Kamunti ka na ulit. Pero nakuha na nga talaga niya. Dito Carl! si Few at itutuloy pa nga Kyle TZ naman. At buong Echo ngayon ang lumalamang. Palitan lamang ng sundot at mukhang tuloy-tuloy lang para kay Carl TZ dahil dalawa na ang kanyang hinaharapan at hindi na niya sasaksakin pa. Echo, lamang ng 2,000. Grabe yung pitikan ng mga flicker para lang tumama doon Deadly Grasp. Sobrang tapang ngayon ni Cartesi 4-0. Naka-impure rage din pala on this Martis. So naiintindihan din natin kung bakit willing na willing din magbabad at nakikita natin yung tapang na ginagawa talaga ng Echo sa bawat attempt nila. Especially na pinupuruhan na nila ng sobra. Mas na-observe natin na nandito na sila nakatutok kay Super Marco. Doon nagagawa niya talagang depensahan at i-survive din yung kanyang mga sarili or yung mag-isa lang nga pala siya, yung kanyang sarili. Kapag kami mga ganoong sitwasyon, nakakahanap ng ways yung Echo through that na makapag-convert lalo. Sila ngayon yung nangunguna sa mga objectives na nakukuha. JP naman ata ang gusto nila, Kyle TZ. Looking for it pero mukhang hindi nila itutuloy. That's 3 turtles secured para sa Echo. AP Bren, dehado ng 3,000. Nice control para dito sa sa Echo at saka parang na-timingan na nila eh. Kabisado nila din kapag may assassin sa kalaban. No, may ano lang dito, natatapangan din ng Echo kahit papano ng onte si Flap TZ pa kapag nakikita ni na Sanji kasi wala pa rin naman siyang magic def. So siya yung parang pinaka nararamdaman ngayon na damage ng AP Bren or ni Flap TZ on this Esmeralda. And ngayon pang nangyari to na ang Echo ay masaya na sa mga nakuha nilang objectives, nakakapagsama-sama na talaga sila. And nakaabang lang dito si Carl muna ang nagpapakita. Ogwen, mukhang hindi ata nila itutuloy ang kanilang attempt kay Carl TZ. Decimate pa rin ang hawak ni Few at matagal-tagal pa bago ang sunod nating objective which is the first Lord of the game. Kamunti ka na si JP ng moment na yun pero madulas nakapag-flicker out. Oo. Kyle TZ! Pero sa may bandang ibaba, tuloy pa rin pala yung laban. Ginamit na yung Tempest of Blades para lang makatakas doon kay Carla TZ. Ito na yung mga sundo na nakikita natin for Echo. At tignan mo naman, 2 level ang gap kay Carl at Kyle. Flap TZ na ata ang susunod. Namimiss ka na ata ng former kapatid mo. Pero medyo makunat yata ang Esmeralda pero successful pa din ang gustong gawin ng Echo dun sa ibaba. Naku, madedenay na starting now yung mga purple buffs na hindi naman masyadong reliant ngayon ang isang link dito, especially after the patch. Pero malaking bagay pa rin ito given nga na may nag-e-exist na level gap sa pagitan ng 2 junglers at pigil na yung mga gustong puntahan at maging rotation
rotations dito ni Kyle TZ on this link. Pero pwede naman natin i-expect na gawin talaga niya yung mga typical na iangat na lang or magsisplit na lang using the Ling. Pero mas magiging masaya yata ang Echo kapag ka nangyari at nalaman nila yon kasi mas mag-i-engage na lang sila katulad na lang nito. Biglang liko yung Circling Eagle nung moment na yon. Kaya naman munti ka ng maagawan si Kyle TZ ng kanyang orange buff habang yung AP Bren ay puposisyon. Gusto nilang silipin. Sinisimulan na ba ng Echo dito yung Lord? Magko-contest kaya ang AP Bren dito? Mukhang ang sagot dito ay hindi. Dahil pupunta agad sila sa may bandang ibaba para trumade na lang. AP Bren, ibibigay ng libre ang pinakaunang Lord ng larong ito, Echo secures it. Yep, ang dami nilang nandoon. So, maganda rin yung nagiging pag-antabay nitong si Ogwen kung meron man na most likely talaga ay bababa rin agad pero hindi ayaw din piliin ng AP Bren na magkaroon ng kahit ano pang laban. Though alam naman natin na when it comes to the mid or to the late stages of the game ay meron tayong pwedeng asahan dito from AP Bren considering their lineup which is a Ling and of course a Harith. Hinihintay or nakikita lang natin ngayon yung patience talaga ng kupunang ito, respecting and acknowledging the fact na parang hindi pa ito yung oras na talagang pumili sila ng laban ng 5-on-5. And big item pickups mula sa Echo. They have a Blade Armor dito sa kamay ni Carl TZ, pati na rin Winter Strancho naman para dito kay Sanji. Mukhang mahihirapang humanap ng kill si Kyle TZ. Oo nga parang naka-ready lang din talaga sa kanya. Pero ito na, paparating na ang Echo Express. Magse-set up ba ng pay? More on poke lang pala ang gagawin dito dahil Torre ang kanilang gagawin. Parang ayaw ng teamfight dito ng ating mga teams. Gusto nilang i-capitalize yung mga objectives na pwede nang kuhanin. Maingat na laro para sa AP Bren. At mukhang tatakas din ang Echo. Mid lane naman ang punteriya pero Flap TZ. Bigla yatang aalis si Flap TZ. Naramdaman niya na masakit ang pitik ng damage dito ng Echo habang yung Torre sa itaas ay nangangalahati yung buhay. Grabe yung baksak ng Eternal Guard kay Flap. Ramdam na ramdam yung damage na nababawas dito sa Esmeralda. Resulting into nakikita naman natin yung real-time win rate ay medyo pumapabor na talaga sa Echo and struggle to for AP Bren kung paano talaga nila dedepensahan ito. Kasi gusto mo man na actually lumaban since nakikita naman natin both, even yung Valentina, kahit paano gusto mo lumapit, Super Marco, hindi naman siya sobrang malayo ang mga tinatamaan. And even Kyle TZ, kailangan dumikit ka talaga, even Flap. Pero pag dumikit ka ngayon sa point na to against Echo, parang ang hirap nun considering yung Deathly Grasp, yung mga pwedeng pangtunaw ni na Benny QT, Carl TZ, crowd control pa ni Sanford at yung dami talagang finisher na pwedeng gamitin dito ng Echo kapag ka nag-commit ang AP Bren sa teamfight at hindi sila nagtagumpay. Dahil na nga ata yung finisher na yun. Pag-commit na ginagawa nila, Flicker din na commit na ni Few. Napagandang setup play para dito sa side ng Echo. Ginamit ng of Blades. Owen is gonna be down. At dedire-diretso pa nga. Super Marco na JP. Flicker ng Flicker. Habang si JP kamunti ka na pero to the rescue ang kanyang mga kakampi. Sanford ay makakakuha rin. 2 men down para sa AP Bren. 1v1 with the Great One, make that 3. Dalawa na lamang ang dead depensa para sa AP Bren. And a 7k gold lead for Echo. Itutuloy na ata nila sa mid lane ng push. At naririnig na natin yung sigaw na Echo ngayon dahil meron din silang minion wave dito sa may gitna. Top lane meron din pero papasok dito para sa depensa si Flop TZ. Pero makukuha pa rin ni Carl TZ at sa mga panaysta. Super Marco is down. Ogwen pinadiran pero sapat pa ito para depensahan ang kanilang base. Inuunti-unti lang pala yung mga minion wave na dito na si Few and Ogwen pero tower lock lang para dito sa Echo. Sulit ang linggo dahil Game 3 tayo. Pangalawang Game 3 ngayong araw na to. Huling araw na talaga ng regular season. Hindi pwedeng walang game number 3. May something din. May something din talaga kahit pa nakabiksa na doon kanina si Sanji. Etong akala natin, isa siya sa mga magiging madali ang targets for the Ling. Ang gagawin lang pala niya, tatawagin ulit pabalik yung kanyang Eternal Guard. Tabihan mo ko.